Kung totoo man itong nabasa natin at ang post na ito, siguro hindi na to bago. Maraming beses na rin kasi na merong pinatumba lahat, sabihin na natin. Ang dami rin pagbabanta ang mga Duterte sa mga kuno ay tinuturing nilang kalaban sa politika. Dahil yan ang gusto nila, madali ang buhay nila sa pagpasok sa politika. Nagagawa nila ang gusto nila. Yan po ang sistema ng mga Duterte. Kung totoo man ito tignan natin. Kilabot ng Davao Group of Smugglers, Drug Lords, and Killers. Ito, pumasok kasi dito sa area na ito, etong dalawang anak ni Digong. Nakita niyo naman, sino daw kaya sa dalawa ang mas mukhang kriminal? Alright, meron daw banta sa nasa Malacanang. Bilang na daw ang araw ng nasa gobyerno, ng nasa Malacanang, ang pamilya daw ni PBBM. So, kung ito ay may katotohanan, ay hindi maganda to. Okay? Sabi dito, nakakatakot ang itsura ng mga ganitong klaseng tao. Mamamatay tao kung umasta. Ang tinuturing or ang pinupunto niya or ang tinutukoy niya dito ay ang mga Duterte. Sobrang yayabang pa. Nasanay kasi na or sa gawain na naghahari-harian. Akala nila kaya nila talagang takutin ang mga kababayan natin. Gusto nila na sila lagi ang importante. Hindi mga public servant ang habol na itong mga ito. Hindi talaga serbisyo publiko ang ginagawa na itong mga ito. Kundi gustong maging mga gahaman kasi sa power, mga gahaman sa pwesto, gahaman sa pera. Kaya ganito ang gusto nilang sistema, na sila ang dapat masunod, na sila ang dapat maghari-harian. Kaya kung dumating ang pagkakataon na hindi sila nasusunod, yun, umaalma itong mga ito. Nagpapaawa. Totoo na nakakatakot ang sitwasyon ng ating bansa kung sila ay patuloy na namamayagpag, etong mga Duterte. Ito daw, sobrang yayabang, pinagbantaan na papatayin ang buong pamilya ng Pangulo. Ang ama naman, kung Pangulo pa raw, ay siguradong mas mabilis matigok si PBBM. Bilang na daw, yan yung banta, ang araw ni PBBM sa gobyerno. Ulitin ko lang kung ito man ay totoo, hindi malayo talaga na gawin ito ng mga Duterte. Bakit? Diyos ko, naalala niyo naman siguro, yung mga kalaban na itong si Digong, yung mga ayaw sumanib sa kanila. Katulad nung nangyari kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. So yan, best example po yan. Talagang kayang gawin na itong si Digong. Na kunwari ko ay biro lang yung kanyang mga banta at yung kanyang mga lumalabas sa bibig niya na masasama. No, totoong gawain niya yan. Good luck.